Mga kaibigan, kamusta na po kayo? Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ito po muli si Admin Ridge. Ito po ang ating topic ngayon, mga kaibigan. Yan. Pilipinas nangungulelat pagdating sa edukasyon. Yung ginawa po ni BP Sara, hindi po successful, no? So, mga kaibigan, pakinggan po muna natin hindi ko na ipapakita sa inyo yung video kasi makaka-copyright tayo, no? Isinagawang Program for International Student Assessment o PISA noong 2022, pang-anim sa pinakamababa ang mga Pilipinong estudyante sa matematika at pagbabasa. At pangatlo naman sa pinakamababa sa siyensya, ikukumpara sa mahigit 80 bansa at ekonomiya na kasali sa assessment. The PISA results lay bare unacceptable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. 355 ang average score ng mga Pilipinong estudyante sa math, 347 naman sa reading, at 356 sa science. Lahat mababa sa average score ng Organization for Economic Cooperation and Development na nagsagawa ng PISA. 690,000 estudyanteng may edad na 15 years old ang lumahok sa 2022 PISA. Tuwing 3 taon sinasagawa ang international assessment. Sabi ng Education Department, may mga hakbang na ang gobyerno para matugunan ang low performance sa math, reading at science, gaya ng revised K-10 curriculum at catch-up Fridays kung saan gagamitan ng isang araw bawat linggo para tutukan ng mga bata ang pagbabasa. It will take time. So siguro ilang cycles pa ng PISA, basta steady lang yung performance natin, sana pataas. Lumabas din sa PISA na 12% ng mga Pilipinong estudyante ang halos araw-araw pumapasok ng hindi kumakain, na posible raw may negative impact sa performance sa math. Isa sa 3 estudyante naman ang nagsabing nakakaranas sila ng pambubuli at least isang beses sa isang linggo. Nakita na yung score ng mga nabubuli sa math ay mas mababa ng 11 hanggang 44 points. I know we have a child protection policy within the department, but is it understood and being implemented in schools that well? Because by our reports in the field, there are cases that are not being reported, and teachers may not even be aware how to address them. Diniin naman ni Senator Sherwin Gatchalian, co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education, na kinakailangan pang buhusan ng pondo ang learning recovery efforts. Sa panukalang budget para sa 2024, nasa 2.9 billion daw ang nilaan para rito. Dapat daw umakyat ito sa 10 bilyong piso. Sa gitna ng kulelat na performance sa PISA, susubukan daw ng Kongreso na humanap ng mapaghuhugutan ng pondo ngayong BICAM mula sa ibang ahensya ng gobyerno. At kung wala, pwede raw manggaling sa contingency fund ng Office of the President. Ito mga contingency fund, ginagamit to sa mga ganitong intervention. Yung mga bagay na hindi natin nakikita at biglang lumalabas. Paalala naman ng advocacy group na Philippine Business for Education o PBED na ang poor performance ng mga estudyante sa assessment ay hindi lang problema ng education sector. Kalaunan daw ay makakaapekto rin ito sa kalidad ng manggagawa na isang sukatan ng pagiging produktibo at paglago ng ekonomiya ng bansa. AC Nichols, CNN Philippines. What a shame. Nakakahiya. Mga bayan, bakit nakakahiya yan? Sa panahon po ni President Marcos Sr., ang Pilipinas, nangunguna tayo sa Asia pagdating sa edukasyon. Pagdating sa edukasyon, nangunguna ang Pilipinas sa Asia. Ngayon, kulelat. Kaibigan, isa pa. Isingkin nyo sa utak nyo, Tingnan nyo, Sa isinagawang Program for International Student Assessment o PISA noong 2022, pang-anim sa pinakamababa ang mga Pilipinong estudyante sa matematika at pagbabasa. At pangatlo naman sa pinakamababa sa siyensya kung ikukumpara sa pang-anim sa pinakamababa sa pagbabasa at pangatlo naman sa siyensya or science. higit 80 bansa at ekonomiya na kasali sa assessment. The PISA results
2022, pang-anim sa pinakamababa ang mga Pilipinong estudyante sa matematika at pagbabasa at pangatlo naman sa pinakamababa sa siyensya kung ikukumpara sa mahigit 80 bansa at ekonomiya na kasali sa assessment. The PISA Wow! 80 bansa. 80? Okay lang. Okay lang si Sarah. Sa 80 bansa. 80? Pangatlo sa pinakamababa at pang-anim sa pinakamababa pagdating naman sa siyensya. Okay lang. Grabe ah. Tuloy natin. Grabe. Results, they bear uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. 355 ang average score ng mga Pilipinong estudyante sa math, 347 naman sa reading, at 356 sa science. Lahat mababa sa average score ng Organization for Economic Cooperation and Development na nagsagawa ng PISA. 690,000 estudyanteng may edad na 15 years old ang lumahok sa 2022 PISA. Tuwing 3 taon sinasagawa ang international assessment. Sabi ng Education Department, may mga hakbang na ang gobyerno para matugunan ang low performance sa math, reading at science, gaya ng revised K-10 curriculum at catch-up Fridays kung saan gagamitin ng isang araw bawat linggo para tutukan ng mga bata ang pagbabasa. It will take time. So siguro ilang cycles pa ng PISA, basta steady lang yung performance natin, sana pataas. Lumabas din sa PISA na 12% ng mga Pilipinong estudyante ang halos araw-araw pumapasok ng hindi kumakain, na posible raw may negative impact sa performance sa math. Isa sa 3 estudyante naman ang nagsabing nakakaranas sila ng pambubuli at least isang beses sa isang linggo. Nakita na yung score ng mga nabubuli sa math ay mas mababa ng 11 hanggang 44 points. I know we have a child protection policy within the department, but is it understood and being implemented in schools that well? Because by our reports in the field, there are cases that are not being reported, and teachers may not even be aware how to address them. Diniin naman ni Senator Sherwin Gatchalian, co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education, na kinakailangan pang buhusan ng pondo ang learning recovery efforts. Sa panukalang budget para sa 2024, nasa 2.9 billion daw ang nilaan para rito. Dapat daw umakyat ito sa 10 bilyong piso. Sa gitna ng kulelat na performance sa PISA, susubukan daw ng Kongreso na humanap ng mapaghuhugutan ng pondo ngayong BICAM mula sa ibang ahensya ng gobyerno. At kung wala, pwede raw manggaling sa contingency fund ng Office of the President. Ito mga contingency fund, ginagamit to sa mga ganitong intervention. Yung mga bagay na hindi natin nakikita at biglang lumalabas. Paalala naman ng advocacy group na Philippine Business for Education o PBED na ang poor performance ng mga estudyante sa assessment ay hindi lang problema ng education sector. Kalaunan daw ay makakaapekto rin ito sa kalidad ng manggagawa na isang sukatan ng pagiging produktibo at paglago ng ekonomiya ng bansa. Punto sa math at reading, naku po, halos kulelat pa rin ang mga estudyanteng Pinoy sa mga subject na yan, pati sa science, kapag ikinumpara sa ibang bansa. Ayon yan sa 2022 Program for International Student Assessment, ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Ian Cruz. Kung puntos lang ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-6 sa pinakamababa sa 81 bansa. 7 puntos naman ang itinaas sa mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-6 din sa kulelat, habang sa science, bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos at ikatlo sa pinakakulelat. Ang final score ng Pilipinas below OECD average pa rin dahil 1 taon ng pag-aaral ang katumbas ng kada 20 puntos. Lumalabas na ilang taong delay ng pagkatuto ng mga estudyanteng Pinoy. We see that around 5 to 6
years if we follow their computation. Again, with reservation, with caveats po, because we have different pace of learning per countries and economies. Kabilang sa gumugulong ng solusyon ng DepEd, paghahabol sa pag-aaral tuwing Biyernes na hiwalay pa sa regular na klase at pinaigting na pagsasanay sa mga guro. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. May bago na ring curriculum na unti-unti nang pinatutupad. Bigyan natin ng pagkakataon yung matatag agenda, yung curriculum and other reforms. Ang mga pinuno ng Committee on Basic Education sa Senado at Kamara naman, ipinuntong hindi sumadsad ang performance ng bansa sa kabila ng pinakamahabang lockdown sa mundo kaya matagal na walang face-to-face classes. Dagdag pondo sa learning recovery ang isusulong sa Senado. About 10 billion. Mas marami tayong batang matuturuan magbasa at magbilang. Sa 2025 na ang susunod na eksaminasyon ng mga estudyante sa PISA, maiksing panahon na lamang para mapangat pa ng husto ang score ng Pilipinas. Pero titiyakin daw ng DepEd na gagawin ang lahat upang mas mapaganda pang performance ng ating mga estudyante. So mga kaibigan, sana nga magawa ng DepEd, no? Sana nga magawa talaga ng DepEd ito kasi kakahiya naman, no? Sabi ko nga, sa panahon po ni President Marcos Sr., palaging nangunguna tayo pagdating sa edukasyon, no? And then, sa pagkakaalala ko pa nga, no, mga kaibigan, no? Sa panahon din ni President Marcos Sr., dito sa Asia, tayo nangunguna din sa pagdating sa English, no? English-speaking country in Asia. Talagang number 1 tayo. Kasi syempre sa buong mundo, hindi naman pwede tayo maging number 1 kasi andyan yung Amerika, andyan yung England. Mga English-speaking country talaga yan. Yan yung kanilang mother tongue, kumbaga. Pero dito sa Asia, talagang tayo yung nangunguna. Pero ngayon mga kaibigan, kahit dito sa Asia, wala na eh. Parang nawala na yung ating, yung ating ranking na nangunguna tayo sa pagdating sa English. And then, hindi lang nun sa English mga kaibigan, no? Sa maraming bagay, sa mga subjects, and then sa iba-ibang larangan, nangunguna tayo nung panahon ni President Marcos Sr. Tapos ito lang nakakalungkot mga kaibigan kasi, di ba, alam naman natin na ngayong nagbago ng administrasyon at hinawakan ni BP Sara yung DepEd, alam naman natin na mas lalo pang lumaki yung budget ng DepEd, di ba? Mas lumaki ang budget ng DepEd kaysa noon, nung mga nakakaraan na mga taon. At yun nga mga kaibigan, nagkaroon pa ng issue sa mga confidential funds, di ba? Tapos, eto, makikita natin na parang hindi successful yung ginagawa ni BP Sara Duterte sa DepEd. And then, isa nga ako mga kaibigan doon sa talagang yung nag-disagree doon sa ginawa niya na pinapatanggal niya yung mga wall decorations na mga lessons, no? Kasi mga kaibigan, ako bilang isang estudyante, isang estudyante noong kapanahunan ko, mga kaibigan, talagang doon talaga ako natuto. Yung mga wall decorations na merong mga lessons, no? Doon ako natuto talaga. Lalo-lalo na mga kaibigan na example yung isang bata hindi na nga siya palabasa, no? Hindi palabasa yung isang bata. Pagkatapos, pagdating sa eskwelahan, ang makikitang wall ganito, bare na bare. Wala man lang makitang lesson. Ano mangyayari doon sa bata? Kung yung bata, hindi na nga nagbabasa, hindi na nga marunong mag-search sa internet, di ba? Walang ginagawa, laro ng laro. Tapos pagdating pa sa school, ganito yung makikita ng bata. Bare no wall. Wala man lang siya makitang lessons. Wala man lang makitang multiplication table or yung mga lessons natin, no? So, mas lalong walang na-pick up yung bata kasi makikinig lang or kung ano lang yung pag-aaralan nila sa school. Yun lang.
unlike mga kaibigan, no, sa panahon namin, no, i-example ko yung sa panahon namin, mga kaibigan, kasi sa totoo lang, eto sa totoo lang, ang mga kabataan noon, ang mga estudyante noon ay talagang matatalino, mga kaibigan, no? Hindi ko ina-undermine yung mga estudyante ngayon, pero noon talaga, matatalino talaga. Pag sinabi mong first honor, talagang first honor, matalino. Ngayon nga mga kaibigan, ang mga medalya parang 1.5 no? Parang 10 piso. Ganon ang medalya ngayon. Pero sa panahon namin mga kaibigan, mahirap makakuha ng medalya. Ganon ka high standard, no? So, ang kwento ko nung ako'y nag-aaral mga kaibigan, andyan sa wall, may mga multiplication table, andyan yung sa science, yung mga mini-memorize natin diyan na mga terminologies, andyan yung mga vocabulary, mga words na mga mahihirap, and then andyan din yung naka-post din yung mga president ng Pilipinas mula noon hanggang sa present. And then, andyan din yung may mga beautiful places in the Philippines, mga historical places. Ang dami, makikita mo may lessons, no? Bawa sa part na to, mathematics, andyan yung may mga lessons, no? Sa buong ano yan, buong grading. Kasi dati, first grading, second grading, third grading, fourth grading. Ganyan dati ang tawag no? Sa kapanahunan ko. And then, doon naman sa kabilang wall, social studies or aralin panlipunan. And then lahat ng yung mga lessons, no, yung mga lessons sa first grading andyan din. Doon naman sa kabilang part ng wall, ando naman yung Filipino subjects naman. Then yung mga pinapag-aralan namin naka ano din diyan, may mga naka-post. And then doon naman sa kabila, English, sa kabilang wall naman meron naman din iba. Tapos meron pang mga quotation. Meron pang mga pa-Bible verse. And then sa harapan, andyan pa yung Pangulo ng Pilipinas. Hindi nakakalimutan. So, ngayon mga kaibigan, ang ginawa ni VP Sara Duterte, pinatanggal niya. So ang nakikita ng bata, pagdating sa eskwelahan, ganito lang. Bare na wall. Sabi ko nga kanina, kung yung bata hindi mahilig pagbasa ng libro. Tapos pagdating sa cellphone, ang ginagawa lang manood ng movie o kaya maglaro lang ng mga games. Pagdating sa school, kung ganito lang ang nakikita niya, mas lalong wala siyang matututunan. Kaya para sa akin, maling-mali ang ginawa ni VP Sara Duterte na pinatanggal niya ang mga wall decorations na mga about learning, no? Kasi mga kaibigan, marami tayong mga learners na mga visual learners. Katulad ko mga kaibigan, visual learner din ako kasi mas gusto ko yung nakikita ko Mas natututo ako kapag nakikita ko siya, no? Kaysa yung palagi ka lang makikinig. Sabi nga mga kaibigan, no, na yung mga kabataan ngayon, mas visual learners kaysa yung sa pakikinig. Kasi nga, kapag nakikinig ka, minsan ang tendency mo dyan, aantukin ka or may iisipin kang iba. Pero kapag yung makikita mo talaga, nakita ng mata mo, and then sa isipan mo, binabasa mo siya. And then, yun, nare-retain siya sa utak mo. Kaysa doon sa naririnig mo lang, di ba? Kaya para sa akin mga kaibigan, no, sa kapanahunan ko, wala naman kaming naging problem sa mga wall decors na tungkol sa mga different subjects na nilalagay dyan. Wala kaming naging problem. Nakatulong pa nga ito sa amin mga kaibigan para mas maging marunong kami at mas maging maalam kami doon sa mga subject, no? Sa mga subject matter namin every day. And then, ang nangyari pa niya mga kaibigan, na-advance pa
yung aming learning. Kasi, ba kapag pinopost ng teacher dyan, sabi ko kanina, ang tawag sa amin, grading, first grading, second grading, third grading, fourth grading. Ganon sa kapanahunan ko, ganon yung tawag, no? So, first grading, ang ginagawa nga ng teacher, no, maglalagay siya ng mga lessons diyan. Buong first grading 'yan, no? Lalo na kapag masipag yung teacher, buong first grading andyan yung mga ano ng lesson. So yung mga bata, nagkakaroon na sila ng hint kung ano yung pag-aaralan, and then may mga talagang namamaster nila, no? Mga kaibigan, ako sa totoo lang natuto ako ng multiplication table dahil doon sa wall decor ng teacher ko. Kasi hindi ako mahilig mag-memorize ng mga multiplication table, mga kaibigan, kasi nga parang kapag yung bang makakita ko ng numbers, parang sumasakit yung ulo ko. Hindi ako ayoko mag-aral ng mathematics. Kapag sa bahay namin, ayokong pag-aralan ng mathematics kasi nga parang sumasakit ang ulo ko pag nakikita ko ng numbers. Pero pagdating ko sa school, nakikita ako, andyan yung multiplication table. Tapos, ayan, mababasa ko siya everyday hanggang sa na-memorize mo na. Yun yung mga kaibigan. Pero kung yung kwarto mo, yung classroom nyo, wala malang nakadikit na mga lessons, hindi parang hindi ka nang pumunta sa school. Parang nasa bahay ka lang or parang nasa isang lugar ka lang na ordinaryong room lang. Parang wala ka naman din sa school kapag walang mga decors, diba? Kaya para sa akin, mga kaibigan, maling-mali dito si VP Sara Duterte. Isa ako, mga kaibigan, sa talagang tumutol dito sa ginawa niya na pagbabaklas ng mga lessons sa wall. Kasi sa panahon ko, wala namang naging problema. Wala kaming naging problema pagdating dito. Sa totoo lang, no? Kaya sabi ko, ano ba? Panahon ni Jose Rizal, andyan na yung mga yan, mga kaibigan. Andyan na yung mga wall decors na yan. Panahon ng lolo-lola ko, andyan na yan. Bakit man natatalino ang mga bata nun? Ngayon, tinanggalan mo yung wall ng mga classroom, yun lalong magiging bobo. Sorry mga kaibigan, sorry sa word, pero itong lumalabas ngayon, kita nyo naman, no? Pang-anim ang Pilipinas sa pinakakulelat. Tapos, pagdating sa science, pangatlo sa pinakakulelat. Nakakaawa, no? Nakakahiya, mga kaibigan, yung nangyari ngayon sa ating bansa, no? Pagdating sa DepEd, nakakahiya talaga ang nangyayari nito. Parang hindi siya acceptable. The fact, mga kaibigan, na mas lumaki pa ang budget ng DepEd pagkatapos ganito lang. Ito ba? Meron ba kayong ginagawa? Ginagawa niyo ba yung mga trabaho niyo? Bakit nagkakaganito tayo ngayon? Huh? So, mga kaibigan, hanapin ko lang yung and okay. Decorated walls with suitable pictures, alphabets, numbers, etc. have a good influence on learners. They feel more excited and take an interest in their studies. It is said that students learn quickly from images and pictures. Ano mga kaibigan, diba? Tingnan pa natin dito. That's why when a classroom has more images, the students will be interested in learning new things. Tama naman yun, mga kaibigan, no? So, ako sa case ko, hindi na ako mag-ano ng ibang tao, Sa case ko, nung nag-aaral ako, mga kaibigan, pag nakita ko, ang ganda ng wall decors namin, may mga lessons pa, no? Pag nakita ko, excited ako.
So tuwing nakikita ko yung teacher namin na naglalagay siya ng kung ano-ano dyan, na-excite ako mga kaibigan. At talagang tinitingnan namin lahat yan. Noong kapanahonan namin, ganun. Kaya, makakapagtaka, saan, mga kaibigan, bakit si VP Sara Duterte ay agad-agad naniniwala sa mga bagong studies? Na kung titingnan natin mga kaibigan, ang mga kabataan noon na nag-aral, kukumpara mo sa kabataan ngayon, I'm sorry to say, pero mas matatalino talaga ang mga kabataan noon. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ngayon 1-5 ang mga medals. Sa panahon namin, bihira. Ngayon 1-5 ang medalya. Tapos honor daw. Pero kapag may tinanong ka, hindi alam. Sa totoo lang mga kaibigan, real talk lang tayo dito. Huwag tayong magplastikan, Real talk lang. So many classrooms have plain walls, while others have a specific theme or decorated one. No? So, ang sabi dito, experts have found that decorated classrooms helps in boosting students' concentration levels and learning. Tingnan nyo mga kaibigan ha. Experts have found that a decorated classrooms helps in boosting students' concentration levels and learning. The layout of a classroom and effective design have several advantages, like number 1, good influence on children, no? Decorated walls with suitable pictures, alphabets, numbers, etc. have a good influence on learners. They feel more excited and take an interest in their studies. Correct yan, mga kaibigan. Correct na correct yan, no? Yan ang nangyari sa kapanahunan ko. It is said that students learn quickly from images and pictures. That's why, when a classroom has more images, the students will be interested in learning new things. Correct na correct. Ano pa? Boosting learning progress. A well-designed classroom boosts students' learning processes by 16%. Also, an organized classroom with the necessary things in its proper places looks tidy. It will positively influence different factors like sound and air quality. These things have a huge impact on students when they have to spend a long time in classroom. No? So, ang sabi dito mga kaibigan, educators can refer to the images of things drawn on the wall and explain the topics to students. It became easier for them to learn and for teachers to move to the next topic. No? So, mga kaibigan, di ba, ang mga teacher, kapag nagtuturo, ginagawa ko ito mga kaibigan, kasi nung nagtuturo ako, kailangan talaga meron kaming teachers-made materials, no? At lalong-lalo na kapag tinuturuan mo mga maliliit na bata, kailangan palagi kang may picture, no? Pag sinabi mong, the house is beautiful, kailangan may papakita kang house, yung talagang maganda yung house, para mas naiintindihan ng bata na talagang yung house ay beautiful. Pag sasabihin mo lang, the house is beautiful, may mga batang visual learners at hindi masyadong nakaka-catch ng kapag sinasabi lang. Samantalang kapag nagsabi ka ng the house is beautiful with matching picture, alam na alam ng bata na talagang yung sinasabi mo, yung tinuturo mo ay maganda yung bahay, di ba? So yung mga kaibigan, kaya kita nyo ang nangyari ngayon mga kaibigan, kulelat ang Pilipinas. Di ba? Nakakahiya. Sa dami ng bansa mga kaibigan, na nag-participate, kulelat tayo. Ano yun? Sa reading and comprehension, at saka sa English, pang-anim tayo doon mula sa hulihan. Tapos sa mathematics and science, pangatlo mula sa hulihan. And then, nakita din na mahina mag-comprehend ang ating mga estudyante, ang ating mga pupils. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Grabe. So ano to? VP Sara Duterte.
ayusin mo naman ang trabaho mo. Kasi yung presidente natin, inaayos niya ang trabaho niya. Inaayos niya ang trabaho niya. Ikaw, ayusin mo naman ang trabaho mo. Ibahin mo yung strategy mo. Ipabalik mo sa mga teachers yung ipabalik mo sa mga teachers yung mga wall decors. Kasi marami dyan, mga visual learners, pero hindi na sila ngayon natututo dahil wala silang nakikitang mga subject matter, mga lessons dyan sa walls. Diba? Good evening po, Ma'am Admin Rich. Sinasakop ni Sarah ang trabaho ng National Security. DepEd naman pinapabayaan. Tama po kayo dyan. Hindi niya trabaho ang tungkol sa national security natin, pero pinapakialaman niya. Tapos ang DepEd nagkakaganito. Meron ba kang nabalita, di ba? Nalaman na maraming mga libro, mga educational materials ng DepEd na nakakulong lang sa isang storage na hindi man lang dinidistribute sa mga classroom, sa mga paaralan. Ano to? DepEd Secretary, VP Sara Duterte. Please do your job. Huwag yung puro lang papaganda ng image. No? Tapos, yun pala, yung katotohanan pala, ganito, nangungulelat na ang Pilipinas pagdating sa edukasyon. Pero, ikaw puro paganda ng image. Puro din abatiko sa pamahalaan. Pinapakialaman yung ating seguridad. Pagkatapos, eto, DepEd. DepEd lang. Diba? DepEd lang naman ang kailangan mong kasi yung NTF-ELCAC, hindi ka na masyadong kailangan gumalaw dyan kasi andyan naman yung mga kapulisan, kasundaluhan, andyan yung National Security Council, andyan ang NSA. So DepEd ang tutukan mo. Huwag kang kung ano-anong tinututukan mo. Diba? Nakakahiya talaga. It's not acceptable para sa akin. Hindi to acceptable. Kasi hindi tayo ganito noon. Nakakahiya talaga to. Sa totoo lang. Tapos yung marami pa tayong mga classroom na ganito na hindi naaayos ang bubong, yung mga lamesa, yung mga upuan ng mga bata. Ano to? Ay, nako, DepEd Secretary. Mali ang ginagawa ng iyong mali ang ginagawa mo. Sabi pa dito, ng kaibigan, decorations and posters are interactive, so students can get more use out of them. So classroom decorations affect how students learn. The way a classroom is decorated affects learning for the students in that class. Decorations in classroom can include inspiring words, students' work, parts of lessons, number lines, graphs, and charts. Teachers of different subjects seems to decorate differently, with English rooms being more colorful and math rooms being blender. The way students seems to feel in each type of class can be obvious in looking around the room. Students in more colorful classes seems to be happier. Correct! Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, sa panahon namin mas excited kaming pumasok. Kasi ang ganda ng classroom namin. Makikita mo mga lessons. Tapos kapag uwian na yan. Mag-aantay ng sundo. Habang wala pang sundo, nagbabasa kami dyan. Tapos, ay medyo matagal ang sundo, na-memorize mo na yung mga lessons. Yun ang use noon, yun ang gamit noon. Kung bakit nilalagyan ng mga wall decors yung mga walls.
Ang wall decor naman na nilalagay, educational, hindi naman basta-basta lang, di ba? Pero pinatanggal. Grabe ah. Paano pa may inspire ang mga kabataan yan? Sa panahon namin, grabe ang ganda ng classroom namin. At yung teacher namin, updated talaga. Alam niyo, sa totoo lang, doon nga ako, nakabisado ko, no? Dahil sa mga wall decors ng teachers ko, nakabisado ko yung poem na The Sad Little Houses. Pero ngayon, parang hindi ko na siya masyadong, kasi ano pa yun eh, high school pa ako noon. Biro mo, kahit high school ako, mga kaibigan ha, meron kaming mga ganon. Tapos nung elementary ako, meron din mga ganon. May mga poem, may mga quotations. Doon ako nakakabisado ng mga poem. Doon sa pinagdidikit ng teacher ko. No? The Sad Little Houses. Meron pa yung isa pang poem na tungkol sa bahay, no? Ang bahay. Alam niyo, ang ganda talaga, mga kaibigan. Natututo talaga yung mga bata. Kaya, ngayon, kita niyo, anong resulta? Ang mga bata, lalong nagiging bio. O, panay na gano'n, hindi na nag-aaral, ganyan. Hindi rin naman nagre-research sa internet ng mga assignments, ganyan. Tapos pagdating sa classroom, bare, wala man lang lessons. Anong i-expect mo? Matututo ba mga bata? Hindi. Lalong hindi matututo ang mga bata. Pero sana, payo ko lang kay BP Sara, baguhin niya yung kanyang pag-handle ng DepEd kasi hindi effective. No? Nakakahiya tayo sa buong mundo. Sa totoo lang, nakakahiya ang Pilipinas sa buong mundo. Kasi hindi tayo ganito noon sa panahon ni President Marcos Sr. Pagdating sa education, nangunguna tayo dito sa Asia. Hindi na natin hindi na tayo mag-aano sa globally, no? Dito sa Asia. Sa totoo lang. Kahit na ngayon pagdating sa English-speaking country, sa Asia, hindi na tayo, wala na Kahit siguro pangatlo, baka pang-5 na lang siguro tayo ngayon. Diba? Erasmo Malinlin, kasi ang mga bata mahirap puntahan ng eskwela dahil hindi sila accessible sa lipunan. Lumang style ng pagtuturo, like rote learning, lutang ng school supplies. Alam niyo, sa panahon naman din namin dati sa totoo lang sa panahon ko ang layo ng school namin. Nilalakad namin yun. Siguro ang lakad namin everyday papunta pa lang. Papunta sa school namin. Naglalakad na kami, ilan ba kami? 4 kaming magkakapatid. Naglalakad na kami papuntang school namin, no? Mga 1 oras. Papunta pa lang yun 1 oras kami naglalakad. Ang layo ng school namin. And then pabalik, naglalakad din kami. Pero hindi lang kami naglalakad. Halos yung mga classmates namin naglalakad din. Araw-araw yun papunta ng school 1 oras, pabalik 1 oras. Pero kita mo naman yung mga resulta. At yung sabi ko nga, yung medal noon panahon namin hindi 1-5. Ngayon honor daw yan. Honor ba? Pero kapag tinanong mo, kapag inassess mo, hindi pang honor. Parang pang raw 4 lang. Sa totoo lang mga kaibigan hindi ako nagyayabang dito Yung mga honor na sinasabi nila ngayon, sa kapanahunan ko parang pang raw 4 lang. Kasi sa kapanahunan ko merong raw 1. Raw 1 nilalagay dyan mga matatalino. Raw 2,
Ayan yung medyo mga pumapangalawa sa mga matatalino. Row 3, ano lang, parang neutral lang yan. Row 4, mga bobo. Yung mga kaibigan I'm sorry sa words pero merong ganyan mga kaibigan sa panahon ko. Kinaklasify. Kapag napunta ka sa ROPOR, mahihiya ka na kasi ibig sabihin, kinaklasify ka na as bobo. Nasa rowan ka, matalino ka. Palagi ako sa rowan at palagi ako nasa unahan. Dahil yung aking apelyido, no? Letter, yung apelyido ko? Letter A, no? So, palagi ako nasa unahan. Pagkatapos nasa unahan din ako kasi matalino naman ako, mga kaibigan, no? Kaya palagi talaga ako nasa row 1. Never pa akong napaupo sa row 4, sa totoo lang, no? So, yun yung masasabi ko, mga kaibigan. Sa panahon namin, kahit na napakalayo ng eskwelahan, no? Naglalakad lang kami. Pero bakit okay naman, maganda naman yung resulta. Maganda naman ang resulta ng mga learners noon. Bakit ngayon? Andiyan na nga lahat Parang wala na nga masyado ngayong naglalakad Talagang lahat ngayon, talagang sumasakay. And then, pagdating sa mga research, merong mga assignment, ang bilis lang, isang pindot mo lang sa Google, may sagot ka na. Sa panahon ko, mga kaibigan, punta tayong National Library. Mamamasahe ka pa. Tapos wala kang baon. Punta ka ng National Library. Tapos minsan wala sa National Library, punta pa kami sa ibang library, Gothic Library, punta kami sa German Library. Halos sa lahat ng library pinuntahan namin. Magre-research lang. Pero ngayon ang mga kabataan, ay meron ako assignment. Isang click lang sa Google. Pagkatapos ayaw pang gawin. Super tamad. Pagkatapos pagdating sa school, ganito ang wall. Bare na bare. Bare na bare. Naked ang wall. Wala man lang decor kasi pinatanggal ni Sara Duterte. Ang mga bata, lalong naging bio-bio. Diba? Kasi importante yun, mga kaibigan. Marami sa mga kabataan, visual learners. Pinatanggal niya. Ano ngayon ang nangyari? Ulilat ang Pilipinas. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. So mga kaibigan, i-end ko na muna yan and then magla-live na lang ako ulit, no? Meron lang akong kakausapin. Yan. Maraming salamat, mga kaibigan. Bye-bye. Babalik po ako maya-maya. Bye-bye.